10 delikadong surgery na ginawa sa mga tao. Ang isang surgery o operasyon ay nakakapagdala ng takot at pangamba sa mga taong ooperahan dahil maaaring mailagay sa alanganin ng kanilang buhay. Gayun din sa mga doktor na magsasagawa ng operasyon dahil maaring sila ang sisihin kapag hindi sila nagtagumpay sa kanilang operasyon. Bukod rito, may ilang kilalang mga high-risk surgeries na kadalasang kinakailangan ng operasyon dahil ang isang tao ay may malubhang kondisyon o injury na maaaring magdulot ng kamatayan kung hindi ito maoperahan. Sa mga ganitong operasyon, ang mga doktor ay kinakailangang maging maingat dahil kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa seryosong komplikasyon, permanenteng pinsala o minsan naman ay kamatayan. Kaya naman sa video na ito, ating aalamin ang 10 mapanganib na operasyon na isinasagawa sa mga tao mula sa mga major heart surgeries hanggang sa mga komplikadong operasyon sa utak at spine. Kaya naman tara simulan na natin. Number 1. Rejoint spine surgery. Ang rejoint spine surgery ay isang komplikado at delikadong operasyon na karaniwang isinasagawa sa mga pasyente na may malubhang kaso ng spinal cord injury o deformities gaya ng scoliosis, vertebral fractures o congenital malformations na nagiging sanhi ng matinding sakit o kaya naman ay hindi makakilos. Ang pangunahing layunin ng surgery na ito upang muling ikabit o itama ang posisyon ng spine upang maibalik ang tamang alignment at mabawasan ang pressure sa spinal cord at nerves. Gayunpaman dahil ang spinal cord ang nagsisilbing sentro ng mga nerves na kumukontrol sa iba't ibang bahagi ng katawan, ang anumang pagkakamali sa operasyon ay maaaring magdulot ng paralysis o sa pinakamasamang sitwasyon na pagkamatay ng pasyente. Samantala ang proseso ng rejoint spine surgery ay nangangailangan ng mataas na level ng precision at madalas na gumagamit ng mga screws, rods at iba't ibang implants upang ma-stabilize ang spine habang ito ay muling nire-realign. Kadalasan ang operasyon ay isinasagawa sa ilalim ng general anesthesia at kinakailangan ng mga imaging techniques tulad ng MRI at CT scans upang masigurong tama ang alignment at maiwasan ang pagkapinsala sa mga mahahalagang nerves. Sa kabuuan, ang surgery na ito ay maaring tumagal ng ilang oras depende sa kalubhaan ng kondisyon ng pasyente at nangangailangan ng mahabang panahon ng recovery at rehabilitation upang masanay ang katawan sa bagong posisyon ng spine. Samantala, isang kilalang pangyayari na may kaugnayan sa ganitong uri ng operasyon ay ang kaso ni Darek Fidica na isang Polish man na naparalyze mula sa kanyang dibdib pababa sa kanyang ibang bahagi ng katawan matapos masira ang kanyang spinal cord dahil sa isang matinding aksidente. Bagamat hindi eksaktong rejoint spine surgery, ang kanyang kaso ay kinasangkutan ng spinal cord surgery na may dagdag na nerve transplant mula sa kanyang olfactory bulb na isang bahagi ng utak na responsable sa pangamoy na ginamit upang muling mabuo ang nerve pathway sa kanyang spine. Pagkatapos ng operasyon at matinding physical therapy, siya ay nagkaroon ng significant improvement at nagawang makalakad ngunit may suporta na isang pambihirang tagumpay sa larangan ng spinal surgery. Sa kabila ng posibilidad ng matagumpay na resulta, ang rejoint spine surgery ay itinuturing na isa sa mga pinakadelikadong uri ng operasyon dahil sa risk ng permanenteng paralysis at iba pang komplikasyon. Kaya naman tanging ang mga eksperto at may karanasang surgeons ang gumagawa ng ganitong klaseng surgery at kinakailangan ng masusing pag-aaral at konsultasyon bago ito isagawa. Number 2. Surgery in utero. Ang surgery in utero o fetal surgery ay isang uri ng operasyon na isinasagawa habang ang sanggol ay nasa loob pa ng sinapupunan ng ina. Isa sa mga pinakakilalang kaso nito ay ang kay Kylie Bolen na isang sanggol na dumaan sa prenatal surgery upang itama ang kanyang spina bifida na isang congenital defect kung saan ang spine at spinal cord ng fetus ay hindi lubos na nabubuo na nagdudulot ng posibilidad ng permanenteng paralysis at iba pang mga komplikasyon. Ang ganitong uri ng operasyon ay itinuturing na delikado para sa parehong sanggol at ina sapagkat ang anumang surgical intervention habang nasa sinapupunan ay nagdadala ng mataas na panganib ng impeksyon, preterm labor at maging ang miscarriage.
Ang proseso ng surgery in utero ay labis na komplikado at nangangailangan ng advanced na imaging technology upang matukoy ang eksaktong kondisyon ng fetus. Karaniwan ang operasyon ay ginagawa sa pamamagitan ng isang maliit na insisyon sa uterus ng ina. At sa kaso ni Kylie Bolen, ginamit ang fetal surgery upang masara ang depekto sa kanyang spine bago pa siya isilang, na makakatulong na mabawasan ang posibilidad ng komplikasyon sa kanyang motor functions. Sa tulong ng isang team ng mga espesyalista, maingat na inalis ng mga surgeons ang likido na maaring magdulot ng pinsala sa kanyang utak at spinal cord, at pagkatapos ay isinara ang defect. Samantala, ang procedure ay nasasangkot ng delicate stitching at mahigpit na monitoring upang maiwasan ang preterm labor. Ang operasyon ay kadalasang tumatagal ng ilang oras, at pagkatapos ay pinapanatiling maingat na nakabedrest ang ina upang matiyak na hindi siya manganganak ng maaga. Sa kaso ni Kylie, ang surgery ay naging matagumpay at siya ay ipinanganak na may mas mababang panganib ng paralysis kumpara kung hindi siya naoperahan. Ang surgery in utero ay nagbibigay ng malaking benepisyo para sa mga kasong tulad ng spina bifida, ngunit ito ay nananatiling isang high-risk na procedure. Kailangan ng mga eksperto sa maternal fetal medicine at skilled surgeons sa ganitong operasyon. At dahil sa complexity at sensitivity ng procedure, ito ay bihirang isagawa at ginagawa lamang sa mga specialized hospitals. Ang surgery in utero ay isang mahalagang hakbang sa prenatal care, lalo na para sa mga kondisyon na maaring ma-improve o para ma-prevent ang severe disability sa mga sanggol bago pa man sila isilang. Number 3. Hemispherectomy surgery. Ang hemispherectomy ay isang bihira at delikadong uri ng operasyon kung saan inaalis ang koneksyon ng isang buong hemisphere ng utak upang maiwasan ang matinding seizure activity na hindi na kayang kontrolin ng mga medisina. Ang operasyon na ito ay karaniwang isinasagawa sa mga bata na mayroong malubhang kaso ng epilepsy na dulot ng mga kondisyon tulad ng Rasmussen's encephalitis na nagiging sanhi ng progresibong pagkasira at pagkamaga ng isang bahagi ng utak. Isa sa mga kilalang kaso ng hemispherectomy ay kay Jessie Hall, na isang batang babae na noong 7 taong gulang pa lamang ay dumaranas na ng daan-daang seizures bawat araw. Ang kanyang kaliwang hemisphere ay naapektuhan ng kondisyon at patuloy na nagpapadala ng abnormal na signals na hindi kayang kontrolin. Kaya't napilitan ang mga doktor na magsagawa ng hemispherectomy bilang huling paraan upang maisalba ang kanyang buhay at pag-iisip. Sa kabila ng potensyal na benepisyo nito, ang hemispherectomy ay lubos na delikado sapagkat ito ay nangangailangan ng pag-aalis o paghiwalay sa isa sa dalawang pangunahing bahagi ng utak na may malaking posibilidad na magdulot ng kahinaan o pagkalumpo sa isang bahagi ng katawan, loss of vision sa isang bahagi ng mata, at iba pang neurological deficits. Sa operasyon ni Jessie Hall, ang team ng mga espesyalistang surgeons ay dahan-dahang naghiwalay sa kaliwang hemisphere ng kanyang utak na responsable sa pagkontrol sa kanang bahagi ng kanyang katawan. Ginamit ang mga advanced imaging techniques upang matukoy ang mga eksaktong lugar na kailangang putulin, at matapos ang matinding operasyon, nagkaroon si Jessie ng malawakang therapy upang matulungan ang kanyang kanang hemisphere na i-adapt ang ilang mga function na dating kontrolado ng kaliwang bahagi. Sa kabila ng pagiging delikado ng ganitong operasyon, ang hemispherectomy ay nagbigay kay Jessie ng bagong pagkakataon sa buhay na walang seizures. Bagamat may mga naiwang epekto sa kanyang motor skills, siya ay nagpatuloy na namuhay ng mas malaya mula sa panganib ng mga biglaan at mapanganib na seizures. Ang operasyon na ito ay nananatiling isa sa pinaka-challenging na neurosurgeries at isinasagawa lamang sa mga pili na pasyente na may malalang epilepsy o progresibong brain disorder. Dahil sa high-risk nature nito, ang hemispherectomy ay ginagawa lamang ng mga eksperto at sa mga ospital na mayroong specialized neurology units upang mabigyan ng pasyente ng pinakamataas na chance ng recovery at functional adaptation pagkatapos ng operasyon. Number 4. Self-appendectomy. Ang self-appendectomy na ginawa ni Dr. Evan O'Neill Kane noong 1921 ay isa sa mga pinakakilala at delikadong self-surgeries sa kasaysayan ng medisina. Si Dr. Kane ay isang Amerikanong surgeon at chief surgeon ng Kane Summit Hospital sa Pennsylvania at kilala sa kanyang pioneering attitude pagdating sa mga surgical techniques. Sa edad na 60, nagpa siya si Dr. Kane na magsagawa ng sarili niyang appendectomy, ang pag-aalis ng kanyang appendix, upang patunayan na ang lokal na anesthesia ay mas ligtas at kayang suportahan ng ganitong uri ng operasyon.
Ginawa ni Dr. Kane ang self-appendectomy bilang paraan upang maipakita na ang mga mas simpleng surgery ay maaaring isagawa ng mas madali at ligtas gamit ang lokal na anesthesia. Ang operasyon ay labis na delikado hindi lamang dahil ito ay self-performed, kundi dahil nangangailangan ito ng mataas na antas ng concentration at presisyon mula sa surgeon habang siya ay nasa ilalim ng anesthetic effects. Sa proseso ng self-appendectomy, humiga si Dr. Kane sa operating table, nilapatan ng lokal na anesthesia ang kanyang abdomen at nagsimulang gumawa ng insisyon upang tanggalin ang kanyang appendix. Gumamit siya ng salamin upang matulungan siyang makita ang surgical area at maingat na tinanggal ang namamagang appendix. Matagumpay na naisara ni Dr. Kane ang insisyon matapos ang operasyon na tumagal ng humigit kumulang 1 oras. Ang tagumpay ng self-appendectomy ni Dr. Kane ay naging mahalaga sa kasaysayan ng medisina at nagpatibay sa tiwala ng ibang mga surgeon sa paggamit ng lokal na anesthesia para sa mas mabababang antas ng operasyon. Gayunpaman, ang procedure na ito ay nananatiling lubhang mapanganib para sa sinuman dahil sa potensyal na komplikasyon tulad ng pagdurugo, impeksyon at pagkakamali sa pagputol ng organ o tissue habang ang pasyente ay nasa partially awake state. Ang kaso ni Dr. Kane ay nananatiling isa sa mga pinakamahalagang halimbawa ng self-surgery at patunay ng kanyang kagustuhan na patunayan ang bisa at kaligtasan ng mga modernong surgical practices. Sa kabila ng kanyang tagumpay, bihira pa ring isinasaalang-alang ang self-surgery dahil sa mataas na panganib at ito ay ginagawa lamang sa mga sitwasyong walang ibang opsyon o nasa ilalim ng matinding pangangailangan. Number 5. Open heart surgery. Ang open heart surgery ay isang uri ng operasyon na may mataas na panganib at karaniwang isinasagawa upang gamutin ang mga problema sa puso tulad ng mga baradong coronary arteries, mga depekto sa valve ng puso o mga congenital heart defects. Ang term na open heart ay tumutukoy sa proseso kung saan ang dibdib ng pasyente ay binubuksan upang ma-access ang puso. Sa kabila ng tawag sa operasyon na ito, hindi laging direktang inaalis o inooperahan ng puso sa lahat ng kaso dahil ang layunin ng open heart surgery ay ang magbigay ng direktang access sa puso para sa mga mahahalagang interbensyon. Isa sa mga tanyag na halimbawa ng ganitong uri ng operasyon ay ang kaso ni David Letterman na isang kilalang TV host sa Amerika na sumailalim sa isang triple bypass surgery noong 2000. Samantala, delikado ang open heart surgery dahil sa masalimuot na proseso at mataas na posibilidad ng komplikasyon. Sa karaniwan, kinakailangang gamitin ang isang heart-lung machine na siyang nagpapatuloy ng sirkulasyon ng dugo habang ang puso ay pansamantalang itinigil upang maiwasan ang pagdurugo nito. Ang operasyon na ito ay nagdadala ng mga panganib tulad ng stroke, infection, abnormal na pagdurugo at organ failure. Bukod dito, maaari ring magkaroon ng mga problema ang mga pasyente sa mahabang panahon tulad ng pagkamanas, pagbalik ng impeksyon at pagbabago sa cognitive function. Ang delikadong aspeto ng operasyon ay nagmumula sa pangangailangan na maingat na balansehin ang dugo at oxygen sa katawan sa oras na naka-off ang puso at sa pagpapanumbalik nito pagkatapos ng operasyon. Bukod rito, ang unang hakbang sa open heart surgery ay ang anesthesia upang matiyak na ang pasyente ay walang mararamdamang sakit. Kasunod nito ay ang paghihiwa sa gitna ng dibdib upang buksan ang sternum dahil nagbibigay daan ito para sa mga surgeon na maabot ang puso. Kasunod nito ang paggamit ng isang heart-lung machine upang ipagpatuloy ang pagdaloy ng dugo habang ang puso ay nakapos. Pagkatapos nito, inaayos ng surgeon ang mga coronary artery gamit ang mga grafts mula sa iba pang bahagi ng katawan o naglalagay ng mga artificial na valves kung kinakailangan. Kapag natapos na ang mga interbensyon, ang puso ay muling pinapapa-function upang bumalik sa normal na tibok kasabay ng pag-alis ng heart-lung machine. Samantala, sa kaso ni David Letterman na sumailalim sa isang triple bypass surgery noong 2000 matapos matuklasan ng kanyang doktor na ang kanyang coronary arteries ay halos 90% ng barado. Ayon sa kanyang karanasan, ang operasyon ay sinasabing literal na nagligtas ng kanyang buhay dahil ang mga blockages sa kanyang coronary arteries ay maaaring humantong sa malubhang atake sa puso. Dahil dito, naging vocal si Letterman sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa kahalagahan ng heart health at mga regular na check-ups, lalo na sa mga may history ng heart disease sa pamilya. Ang open heart surgery ay patunay na kahit na sa teknolohiya ng modernong medisina, ang mga pangunahing operasyon tulad nito
ay nananatiling may mataas na panganib. Sa kabila nito, ang ganitong uri ng operasyon ay madalas na kinakailangan upang magbigay ng mas malaking pag-asa sa mas mahaba at mas masiglang buhay. Number 6, liver transplant. Ang liver transplant ay isang critical na uri ng operasyon na isinasagawa kapag ang liver ng isang pasyente ay hindi na gumagana ng maayos at kailangang mapalitan. Karaniwang kinakailangan ng liver transplant para sa mga pasyenteng may end-stage liver disease, cirrhosis o mga bihirang kaso ng cancer sa liver. Isa sa mga pinakasikat na halimbawa ng liver transplant ay ang operasyon na pinagdaanan ng co-founder ng Apple na si Steve Jobs noong 2009. Ang liver transplant ay delikado dahil sa komplikadong proseso ng mismong operasyon at ang kasunod na rehabilitasyon nito. Kasama sa mga panganib ang posibilidad ng organ rejection o pagtanggi ng katawan sa bagong liver, impeksyon, pagdurugo at iba pang mga komplikasyon sa operasyon. Ang liver ay isang napakahalagang organ sa katawan na responsable sa pag-filter ng dugo, pagtulong sa metabolism at pag-aalis ng mga lason. Kaya't kapag hindi naging matagumpay ang operasyon, maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa buhay ng pasyente. Bukod dito, ang mga pasyente ng liver transplant ay nangangailangan ng panghabambuhay na immunosuppressive drugs upang maiwasan ang organ rejection na nagdudulot din ng kanilang sariling mga panganib tulad ng mas mataas na risk ng impeksyon at iba pang sakit. Samantala, bago ang mismong liver transplant, dumadaan ang pasyente sa isang serye ng mga pagsusuri upang matukoy kung sila ay sapat na malakas para sa operasyon. Sa mismong operasyon, ang pasyente ay inooperahan sa ilalim ng general anesthesia. Ang mga surgeon ay gagawa ng isang malaking insisyon sa tiyan upang ma-access ang liver. Pagkatapos nito, ang nasirang liver ng pasyente ay aalisin at papalitan ng isang donor liver na maaaring mula sa isang deceased donor o mula sa isang living donor na nagbibigay ng bahagi ng kanyang liver. Kapag naipwesto na ang bagong liver, ang mga daluyan ng dugo at ducts ay muling kinokonekta sa bagong organ. Mahalaga rin ang pag-monitor ng liver function at mga vital signs pagkatapos ng operasyon upang masiguro na nagtatagumpay ang bagong organ. Samantala, sa kaso ni Steve Jobs na sumailalim sa liver transplant noong 2009 dahil sa neuroendocrine tumor na isang bihirang uri ng cancer na nagmula sa mga cells na bumubuo sa mga endocrine at nervous system. Ang kanyang kondisyon ay nagdulot ng pagkalat ng cancer sa liver, kaya't kinakailangan ng liver transplant. Sa kanyang sitwasyon, ang liver transplant lamang ang tanging paraan upang mapahaba ang kanyang buhay. Kaya naman matapos ang operasyon, nagbalik si Jobs sa kanyang tungkulin sa Apple, ngunit kinailangang ipagpatuloy ang masusing monitoring at pag-inom ng mga gamot upang maiwasan ang organ rejection at iba pang komplikasyon. Gayunpaman, sa kabila ng matagumpay na liver transplant, nagpatuloy ang kanyang laban sa cancer na nagresulta sa kanyang pagpanaw noong 2011. Samantala, ang liver transplant ay isang makabagong uri ng paggamot na nagliligtas ng maraming buhay, ngunit nananatiling delikado dahil sa maraming panganib na kaakibat ng operasyon, pati na rin ang pangangailangan ng lifelong monitoring at medications. Number 7, separation of conjoined twins. Ang separation of conjoined twins ay isa sa pinakamahirap at delikadong uri ng operasyon sa larangan ng medisina. Ang mga conjoined twins ay mga kambal na ipinanganak na magkadikit ang kanilang katawan at may iisang set ng ilang mga internal organs o blood vessels. Ang ganitong kondisyon ay isang bihirang pangyayari at nangangailangan ng mataas na antas ng kaalaman, karanasan at teknolohiyang medikal para sa kanilang paghihiwalay. Isa sa mga pinakasikat na kaso ng ganitong uri ng operasyon ay ang separation surgery para kina Trishna at Krishna, na kambal mula sa Bangladesh na ipinanganak na magkadikit ang kanilang mga ulo. Samantala, delikado ang ganitong operasyon dahil sa pagiging komplikado nito. Ang pinakamatinding hamon dito ay ang pagkakaroon ng shared organs, blood vessels at tissues na maaaring magdulot ng matinding pagdurugo, organ failure o neurological damage. Sa kaso ni Trishna at Krishna, sila ay ipinanganak na magkadikit ang kanilang mga ulo o tinatawag rin na craniopagus twins na nangangahulugang pinagsasaluhan nila ang mga mahahalagang bahagi ng kanilang brain tissues at blood vessels. Dahil dito may mataas na posibilidad na magkaroon ng permanent neurological deficits o pagkamatay ng isa o pareho sa kambal kung hindi magiging matagumpay ang operasyon.
Bukod dito, may mahabang oras ng operasyon din ito na maaaring tumagal ng higit sa 24 hours na nagdaragdag sa panganib ng mga komplikasyon gaya ng infection, blood clots at fluid imbalances. Bukod rito, ang paghihiwalay sa conjoined twins ay nangangailangan ng mahabang panahon ng pagpaplano at maraming yugto ng operasyon. Karaniwang nagsisimula ito sa paghahanda ng mga doktor sa pamamagitan ng paggawa ng 3D models at preoperative simulations upang masuri ang tamang diskarte. Sa mismong operasyon, isang malaking team ng mga neurosurgeons, vascular surgeons at pediatric surgeons ang nagtutulungan. Sa kaso ni Trishna at Krishna, ang kanilang operasyon ay isinagawa sa loob ng 32 hours na kung saan ang mga doktor ay maingat na hiniwalay ang kanilang shared brain tissues at blood vessels. Ang bawat hakbang ay masusing sinusubaybayan gamit ang mga advanced imaging technologies upang matiyak na ang bawat kambal ay magkakaroon ng sapat na dugo at oxygen supply habang hinihiwalay. Samantala, matapos ang kanilang pagdating sa Australia, isang team ng mahigit 16 na doktor at nurses ang nagsagawa ng isang matagumpay na operasyon upang maihiwalay sila noong 2009 sa Royal Children's Hospital sa Melbourne. Ang proseso ng kanilang paghihiwalay ay kinailangan ng 3 yugto ng mga operasyon sa loob ng 2 taon bago pa ang final separation surgery. Pagkatapos ng kanilang matagumpay na paghihiwalay, parehong nagpakita ng remarkable recovery ang kambal at nakapagpatuloy ng normal na pamumuhay. Gayunpaman, ang paghihiwalay sa mga conjoined twins ay isang napakakomplikado at delikadong operasyon. Ngunit ang mga progress sa field of medicine and technology ay nagbibigay ng pag-asa sa mga pamilyang nahaharap sa ganitong sitwasyon. Number 8. Craniotomy. Ang craniotomy ay isang uri ng operasyon sa utak na nangangailangan ng pag-alis ng isang bahagi ng skull upang bigyan ng direktang access ang mga surgeon sa utak. Karaniwang ginagawa ito upang gamutin ang mga malulubhang kondisyon tulad ng brain tumors, aneurysms, hematomas, traumatic brain injuries o upang alisin ang mga pressure sa utak. Samantala, isa sa mga pinakasikat na kaso ng craniotomy ay ang kaso ni Gabrielle Giffords na isang dating US Congresswoman na sumailalim sa operasyon matapos siyang tamaan ng bala sa ulo noong 2011. Gayunpaman, ang craniotomy ay isang delikadong operasyon dahil ang utak ay isang napakasensitibong organ na kontrolado ang iba't ibang mga critical na function ng katawan. Ang anumang pagkakamali sa pag-opera o ang kahit kaunting trauma ay maaaring magresulta sa mga malubhang komplikasyon tulad ng pagdurugo sa utak o intracranial hemorrhage, impeksyon, permanenteng brain damage, stroke o sa masamang palad ay kamatayan. Ang panganib na kaakibat ng ganitong operasyon ay depende rin sa lokasyon at uri ng brain condition na tinatarget ng surgery. Bukod dito, ang skull ay isang saradong espasyo, kaya't ang pagtaas ng intracranial pressure o pagtagas ng cerebrospinal fluid ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa pasyente. Bukod rito, ang craniotomy ay isinasagawa sa ilalim ng general anesthesia at minsan ay may bihirang kaso ng awake craniotomy kung saan ang pasyente ay nakamulat upang mamonitor ang kanilang brain function. Samantala, magsisimula ang surgeon sa pagtanggal ng buhok at paggawa ng incision sa scalp. Pagkatapos nito, aalisin ang isang bahagi ng skull upang lumikha ng isang butas o bone flap. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng surgeon ng direktang access sa utak upang maisagawa ang pangunahing layunin ng operasyon, gaya ng pagtanggal ng tumor, pag-repair ng aneurysm o pag-alis ng pagkabara o presyon. Matapos ang mga kinakailangang hakbang, ibinabalik ang bone flap at tinatahi ang scalp. Bukod rito, noong January 8, 2011, si Gabrielle Giffords ay binaril sa ulo habang nagbibigay ng isang public speech sa Tucson, Arizona. Agad siyang isinugod sa ospital at kinailangang sumailalim sa isang agarang craniotomy upang alisin ang bala at mapigilan ang pagdurugo sa kanyang utak. Ang operasyon ay kritikal sa kanyang agarang kaligtasan dahil ang pressure sa kanyang utak ay kailangang mabilis na mabawasan upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Matapos ang operasyon, dumaan si Giffords sa isang mahabang panahon ng rehabilitasyon upang maibalik ang kanyang mga kakayahan sa pagsasalita at paggalaw. Sa kaso ni Giffords, ang matagumpay na craniotomy at ang kasunod na therapy ay nagbigay ng malaking pag-asa sa kanyang paggaling. Bagamat may mga naiwang epekto ang insidente, nagpatuloy si Giffords na maging malakas. Kaya naman ang ganitong uri ng operasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng mabilis at maingat na pagkilos sa mga kaso ng brain injuries.
Number 9. Wesophageectomy. Ang wesophageectomy ay isang delikadong operasyon kung saan tinatanggal ang bahagi o kabuuan ng esophagus na kadalasang ginagawa sa mga pasyenteng may esophageal cancer o malubhang kondisyon tulad ng Barrett's esophagus na may high-grade dysplasia. Itinuturing itong isa sa mga most dangerous surgeries dahil sa komplikadong proseso at mataas na risk ng complications tulad ng infection, pneumonia, blood clots at leakage sa surgical connection ng esophagus at ng natitirang bahagi ng digestive tract. Dahil involved ang esophagus sa pagtulak ng pagkain papunta sa tiyan, ang anumang pagbara dito ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng pasyente na mag-digest ng pagkain at uminom ng liquids. Kaya't mahigpit na kinakailangang sumailalim ang mga pasyente sa post-operative monitoring at therapy. Samantala, ang proseso ng oesophageectomy ay gumagamit ang mga surgeon ng iba't ibang approaches depende sa severity ng cancer o sakit. Una, ang transhiatal oesophageectomy ay ginagawa ng walang paghiwa sa dibdib dahil nagsisimula ito sa paghiwa mula sa tiyan papunta sa leeg. Pangalawa, ang transthoracic oesophageectomy naman ay naghihiwa sa dibdib na may layuning alisin ang infected o damaged na bahagi ng esophagus at i-reconnect ito sa natitirang bahagi ng tiyan gamit ang natirang esophageal tissue o sa tulong ng ibang organ gaya ng bituka. Gumagamit din ng minimally invasive techniques ang ilang surgeon sa pamamagitan ng paghihiwalay lamang ng maliit at pag-insert sa loob ng katawan ng kamera upang mabawasan ang recovery time, pero pareho pa rin ang high-risk factors. Samantala, isang kilalang kaso ng oesophageectomy ay ang kaso ni Michael Douglas na isang sikat na Hollywood actor na tinamaan ng stage 4 throat cancer. Matapos ang kanyang diagnosis noong 2010, sumailalim siya sa aggressive treatment na kasama ang radiotherapy at chemotherapy. Ngunit kinailangan din niyang dumaan sa operasyon. Sa pamamagitan ng esophageectomy, inalis ang bahagi ng kanyang esophagus at nakatulong ito upang matugunan ng cancer cells na kumalat sa kanyang leeg at dibdib. Matapos ang matinding proseso, na-recover ni Douglas ang kanyang kalusugan at naging advocate siya sa pagtaas ng awareness ukol sa cancer detection at prevention. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa maraming tao na harapin ang laban sa cancer kahit gaano pa man ito kahirap. Number 10. Bladder cystectomy. Ang bladder cystectomy ay isang delikado at masalimuot na operasyon kung saan tinatanggal ang buong urinary bladder o kilala bilang radical cystectomy o sa ibang kaso ay bahagi lamang nito o kilala rin bilang partial cystectomy upang gamutin ang bladder cancer o iba pang seryosong kondisyon tulad ng malubhang bladder dysfunction o interstitial cystitis na hindi na kayang gamutin ng ibang therapies. Itinuturing itong isa sa mga most dangerous surgeries dahil sa mga potensyal na komplikasyon na kasama, kabilang ang mataas na risk ng infection, blood clots, severe bleeding at damage sa mga kalapit na organs gaya ng ureters, bowel at reproductive organs. Malaki rin ang epekto ng operasyon na ito sa urinary function at sexual health ng pasyente dahil tinatanggal ang bladder na may mahalagang papel sa pagtatago at paglabas ng ihi. Samantala sa proseso ng cystectomy, dalawang pangunahing pamamaraan ang maaaring gamitin. Ang una ay open cystectomy na nangangailangan ng malalaking incisions sa abdomen upang ma-access at maalis ang bladder. Dahil sa laki ng incisions, mas matagal ang recovery time at mas mataas ang risk ng komplikasyon. Ang pangalawa naman ay ang minimally invasive approach gamit ang laparoscopy o robot-assisted surgery kung saan ginagamit ang maliliit na incisions at mga robotic arms na may attached cameras at surgical instruments upang mas mabawasan ang trauma sa katawan ng pasyente. Sa radical cystectomy, madalas na kinakailangang mag-reconstruct ng urinary diversion upang matulungan ang pasyente na makaihi, tulad ng pagbuo ng neobladder mula sa small intestine o paglagay ng urostomy bag na ikinakabit sa balat ng tiyan para sa pag-iimbak ng ihi. Samantala, isang halimbawa ng kaso nito ay ang kaso ni Pat Hingle na isang kilalang American actor na sumailalim sa partial cystectomy noong 1970s matapos makitaan ng bladder tumor. Matapos ang operasyon, patuloy siyang nagtrabaho sa Hollywood ngunit kinailangan ng regular check-ups upang matiyak na hindi babalik ang kanyang kondisyon. Ang kanyang kaso ay nagpapakita ng panganib at hirap
na dinaranas ng mga pasyente ng cystectomy. Ngunit sa pamamagitan ng pagtutok sa post-operative care at suporta, maraming pasyente ang nagagawang mabuhay ng maayos at nakaka-recover mula sa matinding operasyong ito.